maligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. And praise God. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. And praise God. So, tayo raw po ay maliligtas kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Diyos. Yan, praise God. Ito po ang ating huling number po para po kung paano tayo, ito po yung pamamaraan kung paano po tayo maboborn again. Hilingin po daw natin sa Panginoon na tayo ay iligtas. Yan. Dahil tapos na po tayo kung paano po tayo maboborn again, ngayon naman po atin pong alamin kung ano po ang mangyayari kapag tayo ay naging born again na. Una po, new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Praise God po rin po ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Ito po yung tayo po ay bago na pong nilalang at wala na po yung dating tayo dahil po tayo ay pinanganak na pong muli. Kung baka tayo po ay na-born again na, wala na po tayo sa kadiliman, tayo po ay nasa liwanag na. Yan, ikalawa po, new citizenship. Philippians chapter 1 verse 27. Mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatiyak pa rin akong kayo'y nanatili sa isang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang panalangin sa magandang balita ay pananalig. And praise God, ikalawa po ay new citizenship o bagong pagkamamamayan. Kung dati po tayo po ay citizen ng mundo, pero nung tayo po ay maborn again, tayo po ay citizen na ng langit. Yan. At ikatlo po ay new residency sa Colossians chapter 1 verse 13. Colossians chapter 1 verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. And praise God po rin po ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Yan, new residency o bago po nating tirahan. Kung tayo raw po ay dati po nasa kaharian po tayo ng dilim, tayo po, nung tayo po ay na-born again, tayo po ay nasa kaharian na po ng liwanag. Yan, praise God. O nasa kaharian na po tayo ng ating Diyos. At ikaapat po ay new identity na mababasa po sa 1 Peter chapter 2 verse 10 at Galatians chapter 2 verse 20. 1 Peter chapter 2 verse 10, Galatians chapter 2 verse 20. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya noon. Pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Yan, praise God. Ang ating pong ikaapat ay new identity o bago pong pagkakakilanlan. Kung nung tayo raw po ay hindi pa naboborn again, tayo po ay hindi pa bayan ng Diyos, pero nung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon at tayo ay naborn again, tayo raw po ay bayan na ng ating Diyos. At ikalima po ay new thought or mindset o metanoia. Sa Colossians chapter 3 verse 2, Romans 12 verse 2a lang po. Colossians 3 verse 2, Romans 12 2a lang po. Ang mga bagay Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Romans 12 verse 2 po. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, nagtutugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ayan, praise God. Kapag tayo po ay na-born again, hindi lang po yung kilos natin o yung gawain po natin ang nababago, kundi po pati ang ating mindset o ang ating pag-iisip. Ayan, praise God. Tayo po ay tapos na po sa ating what will happen if we born again. At ang susunod naman po ay ito po ang ebidensya kapag tayo ay na-born again na. Una po, not continuing in sinning o hindi na po tayo nagpapatuloy sa paggawa po ng kasalanan. Na mababasa po sa 1 John chapter 3 verse 9 at Romans 6 verse 1 to 3. Sapagkat ang kanyang hindi ay nanalakan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Yan, praise. Ay na born again na, hindi na
po tayo, ito po yung ebidensya na hindi na po tayo muling magkakasala pa sapagkat tayo po ay na-born again na. And pangalawa po, doing good works, Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos na una upang siya nating lakaran. And nga po ang Panginoon po ay, ang ginagawa po ng ating Panginoong Jesus ay puro lang po kabutihan at kapag tayo po ay na-born again na, yan lang din po yung susundan natin o lalakaran natin ang paggawa po ng mabuti. At ikatlo po, fruit of the Holy Spirit is very evident. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 25. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagtitikin, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. At pinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang kita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakan naman tayo ayon sa Espiritu. Yan, praise God. Sabi po rito, ang ating pong pangatlong ebidensya po ng pagiging born again ay fruit of the Holy Spirit is very evident. Yan, ang bunga na po ng Espiritu Santo ay makikita po sa atin kapag tayo po ay na-born again. Ano nga po ba yung mga bunga po ng Holy Spirit? Una po ay ang pag-ibig, ang kapayapaan o peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Yan, praise God. At ang ating pong ikaapat ay fellowship with God is restored. Romans chapter 5, verse 10 to 11. Kung tayo'y mga kaaway ay pinagkakasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, kung ngayon nagkakasundo na ay mga ligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, hindi tayo'y nangangagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. And praise. Kapag tayo raw po ay, ang ebidensya na po na tayo po ay na-born again na, ang ating pong pakikipag-isa kay Kristo ay naibalik o tayo po ay nakikipagkasundo na sa ating Diyos. Yan. At ikahuli po nating ebidensya po ng pagiging born again ay we became perfect in the eyes of God. Hebrews chapter 10 verse 14 at Romans 5 verse 9. Hebrews chapter 10 verse 14, Romans 5 verse 9. Hebrews chapter 10 verse 14, sapagkat sa pamamagitan ko ay ganyan ipinasaktal magpakailanman ang mga pinagiging banal. Yan. So tayo po ay nagiging perfecto na po sa ating Diyos kapag tayo po ay na-born again na. Well, kahit po wala na tayo, kahit gumagawa tayo ng kasalanan, pero tayo po ay nagsisisa sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon po ang siyang nagpapatawad po sa atin, kaya tayo po ay nagiging perfecto sa mata ng ating Diyos. Yan. Ang conclusion po natin na ang born again daw po ay hindi po ito tumutukoy sa kapanganakan sa physical kundi sa spiritual. Tayo po ay nakikipag-isa na kay Kristo. At ang huli po nating verse ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17 atin pong balikan. Wala nang dating natatawag siya'y bagay. Yan, sabi po rito, the old has gone, behold the new has come. Yung tayo pong, ang dati po nating pagkatao ay wala na po at tayo po ay bago na ang nilalang. Kapag nakipag-isa na po tayo kay Kristo o tayo po ay na born again na. Yun lamang po at maraming salamat. At inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating closing prayer, para po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. And praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, oh God, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon, maraming salamat, oh God, na ang iyong mga salita po, oh God, na ito yung mga katotohanan, Panginoon, ay amin pong napagbulay-bulayan sa umagang ito, Panginoon. We pray, oh God, na ito po'y manatili sa amin, Panginoon, at amin pong maibahagi sa aming mga makakasalumuha sa pang-araw-araw, oh God. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa iyong kagandahang loob, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na kami po ay na-born again, Panginoon, sapagkat wala na po ang dati namin pagkatao, at kami na po ay bagong nilalang na para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon.
na nakinig ng iyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain. I-bless, O God. At maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, na amin po napagpulay-bulayan ngayong umaga, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay amin po ibinabalik sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.